Okay, here's a 5 to 8. So, 다음 질문에 답하십시오. Okay, so just answer the following question. Okay, number 5 is 이 표지는 무슨 뜻입니까? Okay, so what is the meaning of this sign? Okay, so alam naman natin lahat na this is a no parking sign. So, ano na lang yung no parking sign? Number 1, 이곳에 앉지 마십시오. Okay, so yung first part ng mga sentence is 이곳에. So, kot guys is a place, no? Kot, yung isang kot is a thing and this kot is a place, no? Don't be confused by that. 이곳에 앉지 마십시오. So, anta is the main verb, the basic form of the verb anta, ibig sabihin is to sit down. And then, anta plus ji, ma십시오 is to please do not sit down. Okay? Do not sit down on this place, kung saan man yan. So, this one is wrong. Number 2, 이곳에 들어가지 마십시오. So, 들어가다 is to enter. So, do not enter this place. Okay? Number 3, 이곳에 차를, so yung may 차, ibig sabihin yan ay answer. 차 is short form of 자동차. Ibig sabihin car or vehicle, no? 차를 세우지 마십시오. Okay? So, 세우다 is to park or to stop something, no? To park. 세우다. And 세우지 마십시오, do not park. So, do not park your car here or in this place. Okay? And number 4, so number 3 is the answer. Number 4, 이곳에 쓰레기를 버리지 마십시오. Okay? So, 쓰레기 is yung trash, mga basura. Okay? 버리지 마십시오 is, 버리다 is to throw away, to trash something. 버리지 마십시오. Okay? Don't throw your trash here. Huwag ka dito magtapon ng basura. Okay? So number 6 guys, so 이 사람의 지위는 무엇입니까? So this is about his 지위. So what is 지위 guys? 지위 is his position or yung rank. Okay? So what is his rank? So kahit hindi mo na tingnan to, you can answer this question. So number 1, Gyeonggi-do. So Gyeonggi-do is a name of place. So hindi ito yung answer. Okay? Number 2 is Park Jong-jin입니다. So this is his name. Okay? So hindi ito yung sagot. Then number 3, Kung Muwon-chung입니다. So ito yung tawag dito sa certificate na to or kung ID man to, kasi hindi naman nilinaw kung ID man to or certificate. So chung guys is itong chung na to is ikinakabit yan sa mga word na ibig sabihin is mga ID, mga certificate. So kung alam niyo yung driver's license in Korean, that is Myeonho-chung. Or yung alien registration card na residence card na ngayon, ang tawag dyan ay Tungnok-chung. Okay? So number 4 is the answer. Haengjong Samungwan입니다. So yan yung pinaka-position niya. So here, dito makikita mo, Chikup. Para ma-confirm mo yung answer mo, Chikup ibig sabihin niya is his position. Haengjong Samungwan. So Haengjong guys, ibig sabihin is administration. So parang sa government, ang tawag dyan ay Haengjongbu, administration. Okay? And susuk guys is a place or yung pinaka-post niya kung saan siya kung saan yung department nila destino. And Haengjong Bujongwan, so yun yung pinaka-department. Date, and this one is his birthday, no? 생년 월일 1967년 11월 1일. Okay? So, dapat marunong tayong magbasa ng ganyang numbers dahil sa interview, sinasabi natin yung birthday natin. Okay? Songmyung is his name. Okay? The number 7 guys, so 다음 메뉴에 대한 설명으로 맞는 것은 무엇입니까? So, what is right? So, ano yung pinakatama na explanation about this menu? Okay? So, this is parang true or false. So, titingnan natin yung statement dyan kung true dito sa statement na andito. Okay? So, number 1, 가장 싼 음식은 짜장면입니다. So, first, hanapin mo yung 짜장면. Okay?
ito yung jajangmyeon. So, kajang is the most and san is the most cheapest, no? Yung pinakamura. Yung pinaka-basic form of the verb is sada, and pag ginamit siya as a modifier, san, maglalagay ka lang ng niyon. San, kajang san umshik. The cheapest food, umshik is food, is jajangmyeon. Jajangmyeon is 4,000. And yeah, so ito yung pinakamura sa 4,000. No? So, ito yung tamang sagot. So, nakita na natin yung tamang sagot. Number 2, 짬뽕이 볶음밥보다 값이 비쌉니다. So, hanapin natin yung 짬뽕. Kasi yun yung may marker. So, this is about 짬뽕. No? 짬뽕, 짬뽕 here. This is 4,500. Okay? Yung other one is 볶음밥. So, when you are may nakakita ko ng puda, ibig sabihin lang is dan. Ibig sabihin, pinagkukumpara yung jampong tsaka yung pukumbap. Okay? Yung pukumbap is here and 5,001 or 5,000 5,000. Okay? So, yung jampong daw ay mas mahal yung presyo kaysa sa pukumbap. Dan pukumbap. So, mas mahal ba yung jampong, which is 4,500 sa pukumbap na 5,000? So, this is wrong. So, mas mura yung jampong. Okay? Number 3, 탕수육 값은, 탕수육, ito yan. 탕수육. 고기 종류마다 다릅니다. So, 고기 is meat. And 종류 is parang kind o type. No? Depende sa klase. Every kind ng 고기 or ng meat, da릅니다. So, kumbaga, iba-iba yung presyo ng 탕수육 depende sa kung anong meat yung in-order mo. Pero here, hindi naman sinabi yung klase ng mga meat. Sinabi kung o kung ilan yung servings. Okay, depende sa servings, iba-iba yung presyo. So, this statement is wrong. And then, number 4, 모든 손님들에게. Okay? 모든 ibig sabihin is all. All, lahat-lahat daw. So, walang exemption, lahat ng sunnim. So, ano yung sunnim? Ito yung mga customer. Okay, sunnim, 들에게, to, lahat ng mga customer. Omnyu, what is omnyu? Omnyu is yung drinks. Okay, or omnyusu, minsan na omnyusu. Okay, omnyu is yung drinks. 무료로 줍니다. So, binibigay ng libre. 무료 is libre. Binibigay daw ng libre yung drinks sa lahat ng customer. So, is that true? So, titingnan natin, 2,000원 이상 주문 시 음료 무료 제공. Ibig sabihin, kung yung mga taong nakagastos o yung bill nila is more than 20,000, libre na yung umyo nila o yung drinks nila. Hindi sa lahat. Bawa may customer na ang nakain lang nila is about 15,000 won. So, ibig sabihin, may bayad yung drinks nila. Pero kung ang na-order nila is more than 20,000 won, libre na. So, answer here is number 1. 가장 싼 음식은 짜장면입니다. Okay guys, so this is a graph, no? Number 8. And yung graph guys is isa dun sa pinakamadaling question sa APS topic exam. Bakit? All you need to do is alin yung pinakamababa, alin yung pinakamataas, alin yung sobra ng kalahati, alin yung comparison between two things. Yun lang yung mga kailangan mong malaman. No? And yung mga words na yan, kailangan na alam mo in Korean. Just like this one, 가장만 쏩니다. Then, bani no 쏩니다. 가장만 쏩니다 is yung pinakamataas, pinakamadami. Okay? Yung kabaliktaran niya is 가장 적습니다. Ibig sabihin yung pinakamaliit. Okay? Then, bani no 쏩니다 is yung more than half. Mayroon pang isa, yung 절반을 넘습니다. Ibig sabihin more than half din. And then, may iba pa na ibig sabihin naman ay pinakamataas, as in height ang pinag-usapan, 가장 높습니다. And then, pinakababa naman is 가장 낮습니다. Okay? So, and here naman guys, yung may mga puda, ibig sabihin nagko-compare ng two things. Okay? Alin yung pinakamataas? Okay? So, tingnan natin. So, number 1 guys,
조용한 동료. Ibig sabihin ng 조용한 동료 is yung tahimik na colleague or yung office mate. 좋아하는 사람이 yung mga taong may gusto, 가장 많습니다. pinakamarami. So pinakamarami daw yung mga taong na gusto nila, yung office mate nila is tahimik lang. Tingnan natin na 조용한 동료 is only 23%. So hindi siya yung pinakamarami. Ibig sabihin this statement is wrong. Okay? Number 2, 친절한 동료. 친절하다 is to be kind, no? And puda, ibig sabihin then. So ibig sabihin nagko-compare ka ng dalawang bagay. Una, yung 친절한, which is this one. Number 2, 정직한 동료. 정직 ibig sabihin is honest. Okay? So this one and this one pinagkukumpara. Alin daw yung mas gusto ng mga tao? Yung honest o yung mabait, 친절한 o yung kind. Sabi dito, mas gusto daw ng mga tao yung 정직한 동료, yung honest, which is 25 over 7% lang na 친절하다 or yung kind. So this one is the correct statement. Okay, the 맞는 것. Okay, so number 3 guys, 성실하다 and then 친절하다. So, burahin natin yung ibang marker. 성실, and then 친절, and 친절. So, sabi dito, mas gusto daw ng tao, 더 좋아합니다, yung 친절한 동료, which is only 7% lang, compare sa 45% na yun nga yung pinakamataas na 성실. So, ibig sabihin, this one is wrong. Okay? Mas gusto ng mga office worker yung honest na ka-workmate. Okay? Ka-workmate. Okay. Number 4, 정직한 동료를 좋아하는 사람이 많이 넘습니다. So, ito yung isang word na dapat alam mo. 많이 넘습니다. Ibig sabihin is more than half. Yung 정직 daw ay more than half. But this is only 25%. And to be able to consider this as more than half, dapat 50% pataas yan. Okay? So, this is also wrong. So, answer for number 8 is number 2. So, number 9 and 10, guys, this is about fill in the blanks again. Okay? But this time, guys, ang pinag-uusapan natin is verb ending. Mga bagay na kinakabit sa verb stem. Okay? And kung ang goal mo sa EPS topic exam is just to pass, for the meantime, pwedeng pag nag-aaral ka ng mga previous exam, pwedeng i-record mo lang o isulat mo lang yung pinaka-usage or para saan ba yung verb ending na yon. Okay? And then sa future, kung nasa Korea ka na, pwedeng rin doon ka nalang mag-aral deeply. Just in case na limited lang yung time mo and marami kang ibang ginagawa other than studying. Okay? For this one, guys, maghahanap ka ng noun na pwede mong i-relate. Kasi ang pinag-uusapan natin dito ay mga verb. Ano yung noun na kadalasang ginagamit yung mga verb na yan? Kumbaga, saan siya kadalasang ipinapartner? Okay? So, sa noun, hanap ka dyan. Pwede mong pasadahan, basahin na mabilis. 내일부터 추석 연휴라서 3일 동안 회사에 안 갑니다. 연휴 동안 다른 사람이 들어오지만 하도록 공장에 창문 and then 출입문 is and then blank. So, ibig sabihin, it's about moon. Okay? Moon is, 창문 is window, and 출입문, so this is moon, a door. Anong klaseng moon? Chul ibig sabihin is exit, and ip ibig sabihin is entrance. Ibig sabihin, yeah, it is exit, for at the same time, it is an entrance. Okay? So, it is about door. So, ano yung verb na ginagamit? Alin dyan sa dalawa? So, meron tayong dalawang verb, takta and chamguda. So, dapat, kung hindi mo naman alam yung dalawang yan, kahit isa dyan dapat alam mo. Okay? So, takta, guys, ibig sabihin yan is to wipe or to brush or maglampaso, takta, or magpunas. Okay. And chamguda, so this is the verb na hinahanap natin. Ibig sabihin yan is to close or to lock. Okay. So, ito lang yung pwede mong ma-relate dito sa mga moon.
Okay? Hindi mo, pwede mong punasan yung pinto, but usually ginagamit mo yung word na to lock sa mga door at sa mga bintana. So, kahit hindi mo alam, pwede mo ma-answeran to. But, may but, alin yung verb ending? Alin yung tamang verb ending? Okay? Yung first verb ending is verb stem plus a, oyo, nuwas sumnida, or nuwatta. And the second is verb stem plus nunji murumnida. So, ano yung usage ng dalawang yan? So, una guys, unahin natin yung nunji murumnida. Ibig sabihin, this is about not knowing. Hindi mo alam. Okay? Ang alin. Hindi mo alam na, yun, gamitin natin yung verb na takta. Tang nunji murumnida. Hindi mo alam na pupunasan pala. Okay? You didn't know na you have to wipe or to brush something. Okay? Hindi mo, it's about knowing or not knowing. So, pwede mo rin gamitin to sa nunji alda. You know that something is blah 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 blah. Yung second verb, chamga nunji, chamgu nunji, ibig sabihin to lock, you didn't know that it is locked or you didn't know na that he already locked the door. Mga ganong sentence. Okay? Hindi mo alam na nakalock na pala yung pinto. Hindi mo alam na ilalak pala yung pinto. So, depende sa tense na gagamitin. Okay. So, yeah. Yung second verb ending natin is a oyo no sumnida. So, this is also a important verb ending. So, kadalasan ginagamit ito sa mga conversation, daily conversation. So, dapat mapag-aralan nyo rin to. Okay? So, a oyo no sumnida ay ginagamit if you do something for the sake of the future. Ibig sabihin, just like dito sa isip tayo ba example. Kunyari, meron kang ilaw sa kwarto mo. And you know that malapit nang mapundi yan. So, ang ginawa mo, kahit hindi pa pundi, bumili ka na ng isang ilaw ng bumbilya para just in case, in the future, kung mapundi na yung ilaw na nasa room mo, pwede mo ipalit. So, yun yung pinaka-essence ng nakasumnida. To do something na for the sake of the future. So, this one, guys, since merong chusok, okay, explain natin muna yung mga words na yan, no? Since Neilbuto Chusok yon Huraso. Neilbuto, starting tomorrow, Chusok is a national holiday sa Korea. Thanksgiving. So, 5 or more days pwedeng magbakasyon. And Yeonju is a long vacation kasi nga 5 days consecutive na wala kayong pasok. So, that is a long vacation. And on this case, samiltungan. Dito, 3 araw na walang pasok. So, hindi pupunta sa company or walang pasok. Pwesa anggam nila. Then, Yeonhyutungan, during the holiday, Tarun Sarami. Tarun Sarami is other person, other people. Duro uji muthadurok. So, duro uda guys is to come in. And muthada, ji muthada is to not let that someone to come in. So, para hindi makapasok yung ibang tao, kung diyang changmun, yung window ng factory nyo, and then yung entrance, dapat chamga no asumnida. Dapat malak siya in advance. Or for that sake na magkakaroon na kayo ng long vacation, yun yung future na sinasabi. So, dapat ilak siyang mabuti para hindi makapasok yung ibang tao. So, answer here is chamga no asumnida. Okay? And kung nagtatanong kayo, ang verb form niya is basic verb form niya is chamguda. Bakit naging chamga? Okay, so this is a irregular. Okay? So, hindi mo papansinin yung dyan. Ang papansinin mo is yung pinaka malapit na vowel dyan, which is yung sa cham. Next vowel mo is yung a. So, idadagdag mo sa kanya ay a. So, anyway, kung hindi mo intindihan yan, maybe hindi mo pa na pag-aaralan. Okay? So, in summary, chamguda in present tense is chamgayo. Okay? And yung answer dito is chamgano asumnida. Ibig sabihin, dapat malak mo yung door for the sake of the future. Katulad ng nasa example na 3 araw silang walang pasok para walang ibang taong makapasok.